Maligayang pagbabalik sa panonood sa ating aralin para sa asignaturang makabansa. Ako si Teacher Crisel, ang inyong magiging guro para sa oras na ito. Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng balik-aral sa asignaturang makabansa. Kasama dito ang lahat ng paksa na ginamit natin sa talakayan para sa unang quarter. Ito ang magsisilbing first periodic test reviewer natin para sa nalalapit na pagsusulit. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, share, at turn on your notification bell upang maging updated sa mga susunod pa nating aralin. Narito ang mga dapat nating tandaan sa pagbabalik-aral. Una, tandaan ang bawat ideya ng tanong. Ikalawa, huwag kabisaduhin ang tanong at sagot, dapat ito ay isa-isip. Ikatlo, matutong magbasa ng panuto. Para sa unang bahagi ng ating pagbabalik-aral, narito ang panuto. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang tanong. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali kung ito ay hindi wasto. Alalahanin mga bata sa pagbabasa ng panuto, unawain itong mabuti. Sa ganitong uri ng panuto, ang kailangan nating isagot ay ang kumpletong salita ng tama at kumpletong salita ng mali. Kung kayo ay magsasagot ng titik T o titik M, ito ay magiging kamalian ninyo sa pagkuha ng tamang puntos. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ang pagtaas ng bilang ng mga guro at paaralan ay palatandaan ng pag-unlad sa edukasyon. Ikalawang bilang, ang kasaysayan ay tanging tungkol lamang sa mga pangalan at petsa ng pangyayari. Ikatlong bilang, hindi mahalaga ang mga lumang gusali sa ating barangay sapagkat wala na itong gamit ngayon. At ikaapat na bilang, sa timeline mas madaling ihambing ang mga pangyayari noon at ngayon.
Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay tama. Sa ikalawang bilang ay mali. Ikatlong bilang naman ay mali. Para sa ikaapat at huling bilang, ang wastong sagot ay tama. Para sa ikalawang bahagi ng ating pagbabalik-aral, ang panuto ay unawain ang paksa at ibigay ang hinihinging sagot. Sa bahaging ito ay kailangan ninyong gamitin ang inyong pag-iisip sa pagbuo ng kailangang impormasyon. Wala kayong pagpipilian at wala kayong paggagayahan. Ito ay sariling likha mula sa inyong kaisipan. Para sa ikalimang bilang, lumikha ng maikling kasabihan tungkol sa paksang pagbabagong nagaganap sa kabuhayan sa ating sariling komunidad. Narito ang ilang halimbawa. Kasama ang pagbabago, kabuhayan ay umaangat tungo sa pag-unlad ng komunidad. Kalawa, ang masipag na komunidad sa pagbabago ay higit na yumayabong. Paalala sa inyo mga bata, ito ay halimbawa lamang. Sa bahaging ito, pagaganahin ninyo ang inyong kaisipan sa pagbuo ng isang kasabihan tungkol sa pagbabagong nagaganap sa kabuhayan sa ating sariling komunidad. Narito ang ika-6 na bilang. Lumikha ng isang maikling slogan tungkol sa paksang pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Narito ang ilang halimbawa. Pagmamahal sa kasaysayan, daan tungo sa kaunlaran. Buhayin ang kasaysayan upang patuloy tayong pagkakilanlan. Muli mga bata, ito ay halimbawa lamang at hindi nyo ito maaaring gayahin. Sariling pag-iisip ang inyong gagamitin upang makabuo ng inyong sariling slogan na may kinalaman sa pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Para sa susunod na bahagi ng ating balik-aral, ang panuto ay basahin at unawain ang tanong. Isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel. Mga bata, kung ganito ang ating panuto, laging tatandaan na basahin ang bawat pangungusap at ang bawat tanong upang maunawaan ang pipiliing sagot. Para sa ikapitong bilang, ano ang pamagat ng himno ng lungsod ng Maynila? A. Lupang Hinirang. B. Himno ng NCR. C. Awit ng Maynila. O D. Ako'y isang Pinoy. Ang wastong sagot ay titik C, awit ng Maynila. Dahil ang tinutukoy sa ating tanong ay sariling lungsod, at ito ay Maynila. Para sa ikawalong bilang, sino ang tinaguriang bayani ng Katipunan? A. Jose Rizal, B. Andres Bonifacio, o C. Emilio Aguinaldo, at D. Apolinario Mabini. Ang wastong sagot ay titik B, Andres Bonifacio. Para sa ika-9 na bilang, saan nagmula ang ngalan ng lungsod ng Maynila? A. Indigo. B. Bulaklak sa Ilog Pasig. C. Binigay ng mga Amerikano. O D. Mula sa halamang nilad o nila. Ang wastong sagot ay titik D, mula sa halamang nilad o nila. Susunod na tanong, ano ang tawag sa gusaling nagsisilbing opisina ng Pangulo? Titik A, Malacanang Palace. Titik B, Rizal Park. Titik C, Luneta. O titik D, Bantayog ng mga Bayani.
Ang wastong sagot ay titik A, Malacanang Palace. Para sa susunod na tanong, ano ang tawag sa kalagayan kapag mas marami ang namamatay kaysa ipinapanganak sa isang lugar? Titik A, depopulasyon. Titik B, overpopulation. Titik C, urbanisasyon. O titik D, natural increase. Ang wastong sagot ay titik A, depopulasyon. Para sa tanong na, ano ang epekto ng pagkakaroon ng bagong pabrika sa komunidad? Titik A, pagbaba ng populasyon. Titik B, pagdagdag ng trabaho at pag-unlad ng kabuhayan. Titik C, pagbawas ng kita ng mga tao. O titik D, pagkawala ng negosyo. Ang wastong sagot ay titik B, pagdagdag ng trabaho at pag-unlad ng kabuhayan. Para sa tanong na, anong kabuhayan ang karaniwan noon sa tabing dagat? Titik A, pagsasaka. Titik B, pangingisda. Titik C, pagluluto. O titik D, pagbabarbero. Ang wastong sagot ay titik B, pangingisda. Para sa ika-14 na tanong, noon ay karamihan naglalakad papasok sa paaralan. Ngayon ay marami nang sumasakay sa bisikleta o jeep. Anong aspeto ito? Titik A, kalusugan. Titik B, transportasyon. Titik C, edukasyon. O titik D, libangan. Ang wastong sagot ay titik B, transportasyon. Narito ang ika-15 tanong. Noong wala pang ospital sa barangay, malayo ang pinupuntahan ng may sakit. Ngayon ay mayroong health center. Ano ang pagbabagong ito? Titik A, kalusugan. Titik B, edukasyon. Titik C, transportasyon. O D, libangan. Ang wastong sagot ay titik A, kalusugan. Para sa ika-16 na tanong, sino ang pangunahing nangangasiwa sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas? Titik A, Department of Education o DepEd. Titik B, Department of Health o DOH. Titik C, Department of Agriculture o DA. O titik D, Department of Justice o DOJ. Ang wastong sagot ay titik A, Department of Education o DepEd. Para sa susunod na tanong, ano ang tawag sa pagbabagong magaganap dahil sa pagtanggap ng makabagong teknolohiya? Titik A, pagbabagong panlipunan. Titik B, pagbabagong pang-impraestruktura. Titik C,
pagbabagong pangkabuhayan o titik D, pagbabagong teknolohikal. Ang wastong sagot ay titik D, pagbabagong teknolohikal. Para sa tanong na anong uri ng pagbabago sa edukasyon ang nagaganap kapag nadaragdagan ang bilang ng mga paaralan sa komunidad? Titik A, pagbabagong pang-impraestruktura sa edukasyon. Titik B, pagbabagong pangkabuhayan. Titik C, pagbabagong pampolitika. O titik D, pagbabagong pangkapaligiran. Ang wastong sagot ay titik A, pagbabagong pang-impraestruktura sa edukasyon. Para sa ika-19 na tanong, ano ang kahulugan ng timeline? Titik A, mahabang impormasyon tungkol sa kasaysayan. Titik B, pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Titik C, ideya tungkol sa ating kasaysayan. O titik D, gabay ng paggawa ng kwento. Ang wastong sagot ay titik B, pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Para sa ika-20 tanong, kung may paligsahan sa paaralan na may temang noon at ngayon, ano ang pinakamainam na gawin para sa pananamit? Titik A, gumawa ng kasuotang kombinasyon ng tradisyonal at makabago. Titik B, magsuot ng kasuotang hindi akma sa tema. Titik C, gumamit ng sports uniform. O titik D, pumunta na lang ng walang suot na espesyal na damit. Ang wastong sagot ay titik A, gumawa ng kasuotang kombinasyon ng tradisyonal at makabago. Para sa ika-21 tanong, ano ang dahilan kung bakit may bagong gusali sa inyong komunidad? Titik A, dahil may pagbabago at pag-unlad. Titik B, dahil gusto lang mag-ayos. Titik C, dahil walang tao sa lugar. O titik D, dahil walang trabaho.
Ang wastong sagot ay titik A, dahil may pagbabago at pag-unlad. Para sa susunod na tanong, bakit mahalagang pahalagahan ang mga likha ni Fernando Amorsolo? Titik A, dahil nagpapakita ito ng ganda at kultura ng Pilipinas. Titik B, dahil wala itong kabuluhan sa kasaysayan. Titik C, dahil gawa lang ito para magpalipas oras. O titik D, dahil ginagamit lang ito bilang dekorasyon. Ang wastong sagot ay titik A, dahil nagpapakita ito ng ganda at kultura ng Pilipinas. Para sa ika-23 tanong, ano ang epekto ng pagkakaroon ng bagong ospital sa isang bayan? Titik A, mas maraming manggagamot at mas magandang serbisyo pangkalusugan. Titik B, pagbabawas ng trabaho. Titik C, mas mataas ang bayad sa buwis. O titik D, pagkawala ng mga manggagawa. Ang wastong sagot ay titik A, mas maraming manggagamot at mas magandang serbisyong pangkalusugan. Para sa ika-24 na bilang, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng pagbabago sa tradisyon ng komunidad? Titik A, pagbawas ng mga lumang sayaw sa pista at pagpapalit sa modernong sayaw. Titik B, pagdagdag ng bagong palengke. Titik C, pagpapatayo ng bagong ospital. O titik D, pagdagdag ng bagong tulay. Ang wastong sagot ay titik A, pagbawas ng mga lumang sayaw sa pista at pagpalit sa modernong sayaw. Para sa ika-25 tanong, bakit mahalagang ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari sa kasaysayan? Titik A, upang maalala natin ang wastong pangyayari. Titik B, upang mabawasan ng kaalaman. Titik C, upang mas madali maglaro. O titik D, upang hindi na mag-aral. Ang wastong sagot ay titik A, upang maalala natin ang wastong pangyayari. Narito ang tanong para sa ika-26 na bilang. Ano ang ipinapakita kapag isinasagawa ang parada tuwing anibersaryo ng lungsod? Titik A,
pagpapakita ng kasayahan at pagkakaisa ng mamamayan. Titik B, pagpapakita ng bagong produkto ng lungsod. Titik C, pagpapakita ng magagarang kasuotan lamang. O titik D, pagpapakita ng yaman ng bansa. Ang wastong sagot ay titik A, pagpapakita ng kasayahan at pagkakaisa ng mamamayan. Para sa ika-27 tanong, ano ang tawag sa pagbabago na tumutukoy sa kalagayan ng kapaligiran at likas na yaman? Titik A, pagbabagong panlipunan. Titik B, pagbabagong pangkabuhayan. Titik C, pagbabagong pangkapaligiran. Titik D, pagbabagong pampolitika. Ang wastong sagot ay titik C, pagbabagong pangkapaligiran. Para sa ika-28 tanong, bakit natin iginagalang ang mayor o alkalde ng sarili nating lungsod? Titik A, dahil siya ang nagpapahirap sa mga tao sa ating lungsod. Titik B, dahil siya ang namumuno at nangangalaga sa lungsod. Titik C, dahil siya ang may hawak ng kailangan ng mga tao. O titik D, dahil siya ang kinaayawan ng mga tao sa lungsod. Ang wastong sagot ay titik B, dahil siya ang namumuno at nangangalaga sa lungsod. Para sa ika-29 na tanong, si Dr. Jose Rizal ay pinarangalan sa Luneta Park. Ang Luneta Park ay lugar kung saan siya binaril noong 1896. Ano ang kaugnayan ng tao at lugar sa mga pangungusap na ito? Titik A, ang tao ay nagtayo ng parke. Titik B, ang lugar at tao ay walang koneksyon. Titik C, ang lugar ay itinayo upang maging palaruan. O titik D, ang tao ay pinarangalan sa lugar ng kanyang kamatayan. Ang wastong sagot ay titik D. Ang tao ay pinarangalan sa lugar ng kanyang kamatayan. Para sa ika-30 bilang, ano ang dahilan ng pagbabago ng kasaysayan sa pananamit ng mga Pilipino noon at ngayon?
Titik A, nauutusan ng mga dayuhan ang mga Pilipino. Titik B, mas pinipili ng mga tao ang murang presyo. Titik C, dahil sa pagbabago ng klima at panahon. O titik D, sumusunod sa uso ang mga tao. Ang wastong sagot ay titik C, dahil sa pagbabago ng klima at panahon. Para sa ika-31 tanong, ano ang pangunahing kaibahan ng kabuhayan noon at ngayon? Titik A, parehong manumano ang paggawa. Titik B, mas maraming teknolohiya ang gamit ngayon. Titik C, mas kaunti ang produkto ngayon. O titik D, walang pagbabago sa paraan ng paggawa. Ang wastong sagot ay titik B, mas maraming teknolohiya ang gamit ngayon. Para sa ika-32 tanong, kung ikaw ay gagawa ng poster upang hikayatin ang kabataan na maglaro ng bowling, alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop na paglalarawan kay Paeng Nepomuceno? Titik A, isang sikat na chef mula sa Maynila. Titik B, kilala bilang world champion sa larong bowling. Titik C, isang mahusay na mananayaw sa entablado. O titik D, isang politiko na naglilingkod sa bayan. Ang wastong sagot ay titik B, kilala bilang world champion sa larong bowling. Para sa ika-33 tanong, paghambingin, barangay fiesta, nagpapakita ng kultura at tradisyon. Independence Day, paggunita sa kalayaan ng bansa. Ano ang pagkakapareho ng dalawang okasyon? Titik A, parehong mahalagang pagdiriwang sa kasaysayan at kultura. Titik B, parehong ginagawa sa paaralan lamang. Titik C, parehong ginaganap tuwing Hunyo 12. O titik D, parehong tungkol sa sports. Ang wastong sagot ay titik A, parehong mahalagang pagdiriwang sa kasaysayan at kultura. Para sa ika-34 na tanong, kung may ginaganap na palabas o dula tungkol sa kasaysayan ng lungsod, ano ang layunin nito? Titik A, para lamang magsaya ang mga artista.
Titik B, para mas kilalanin at maunawaan ang nakaraan ng lungsod. Titik C, para makapag-ipon ng pondo para sa paaralan. Titik D, para makapaglibang ang mga bata. Ang wastong sagot ay titik B, para mas kilalanin at maunawaan ang nakaraan ng lungsod. Para naman sa ika-35 tanong, kung wala ang mga patunay ng pagbabago sa ating kasaysayan, ano ang maaaring mangyari? Titik A, mawawala ang ebidensya ng nakaraan. Titik B, magiging mayaman ang turista ng ating bansa. Titik C, magkakaroon ng katahimikan ang ating bansa. O titik D, matututuhan ng mga tao na mamuhay ng maayos at walang inaasahang gabay mula sa nakaraang ganap. Ang wastong sagot ay titik A, mawawala ang ebidensya ng nakaraan. Para naman sa ika-36 na tanong, bakit ginugunita ang araw ng barangay sa inyong lugar? Titik A, para maglaro ang mga bata. Titik B, para makapagbakasyon ang lahat. Titik C, para magkaroon ng paligsahan sa sports. O titik D, para alalahanin at ipagdiwang ang kasaysayan at kultura ng barangay. Ang wastong sagot ay titik D, para alalahanin at ipagdiwang ang kasaysayan at kultura ng barangay. Narito ang ika-37 bilang. May nakita kang kaklase na bumisita sa loob ng Intramuros at Manila City Hall. Ano ang dapat gawin? Titik A, huwag siyang kausapin dahil hindi ka nito isinama. Titik B, pagtawanan siya habang nagkukwento tungkol sa kanyang napuntahan. Titik C, pagsinungalingan ang kanyang natutuhang kaalaman sa pagpunta sa mga lugar na nabanggit. O titik D, lapitan siya at hikayating magbahagi ng kwento tungkol sa kanyang natutuhan at nakita sa lugar na napuntahan. Ang wastong sagot ay titik D. Lapitan siya at hikayating magbahagi ng kwento tungkol sa kanyang natutuhan at nakita sa lugar na napuntahan. Para sa ika-38 tanong,
Paghambingin ang kalagayan ng ating komunidad sa usaping kabuhayan noon at ngayon. Paano ito nakatutulong sa mga tao sa panahon natin ngayon? Titik A, mas maraming oportunidad sa trabaho ngayon kumpara noon, kaya mas natutugunan ang pangangailangan ng mga tao. Titik B, pareho lang ang kabuhayan noon at ngayon, kaya walang epekto sa pamumuhay ng mga tao. Titik C, mas mahirap ang kabuhayan ngayon kaysa noon, kaya walang natutulong sa mga ito. Titik D, walang kinalaman ang pagbabago sa kabuhayan sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga tao. Ang wastong sagot ay titik A. Mas maraming oportunidad sa trabaho ngayon kumpara noon, kaya mas natutugunan ang pangangailangan ng mga tao. Para sa ika-39 na bilang, sa inyong palagay, gaano kahalaga ang naging ambag ng pintor at mambabalagtas na nagtaguyod ng sining at panitikan noong panahon ng mga Amerikano sa pagpapaunlad ng kulturang Pilipino? Titik A, mahalaga dahil nakatulong ito sa pagpapayabong ng sining at panitikan na kumikilala sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Titik B, hindi mahalaga dahil walang epekto ang sining at panitikan sa kultura. Titik C, katamtaman lamang ang halaga dahil limitado lang ang nakinabang sa kanilang mga ambag. O titik D, dahil walang kaugnayan, ang kultura ay naimpluwensyahan lamang ng mga Amerikano. Ang wastong sagot ay titik A. Mahalaga dahil nakatulong ito sa pagpapayabong ng sining at panitikan na kumikilala sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Para sa huling bilang, sa iyong palagay, mabuti ba ang naidudulot ng pagkakaroon ng mas maraming paaralan at guro sa ating komunidad? Ipaliwanag ang iyong sagot. Titik A, oo, dahil mas maraming kabataan ang nagkakaroon ng oportunidad na makapag-aral at matuto. Titik B, hindi, dahil wala naman itong epekto sa kaunlaran ng komunidad. Titik C, katamtaman lamang dahil hindi lahat ng nag-aaral ay nakikinabang dito. Titik D, hindi mahalaga dahil mas mahalaga ang kabuhayan kaysa sa edukasyon. Ang wastong sagot ay titik A. Oo, dahil mas maraming kabataan ang magkakaroon ng oportunidad na makapag-aral at matuto. At dito nagtatapos ang ating pagbabalik-aral para sa ating nalalapit na first periodic test. Paalala mga bata, dagdagan ng inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong mga libro, panunood ng video lesson, at pagbabasa ng mga leksyon sa inyong kwaderno. Muli, ako si Binibining Crisel, ang inyong nagsilbing guro sa asignaturang makabansa sa araw na ito. Maraming salamat. Paalam!